Meow, meow, meow. Alam niya yung number ni Congressman Dan Fernandez. Oo. Tapos parang pagtinginan nila sa Congress, parang may spark eh. Parang Si Dan naman, marami namang spark yan eh. Sir Ronald, alam mo yan. Oh, si Ivana Spark. Sparkling boys. So, ano na mangyari ngayon? Nakalimutan na natin si Alice ko. Parang ayaw niya mag-testigo, di ba? Nagre-resist siya kanina sa hearings and all of Well, that. yan yung simula. Ayaw niya magtestigo. Pero mukhang bibigay na eh. Ang problema, pag bumigay, baka madama yung isang paborito natin, no? Yung kamag-anak ng isang host dito, Na no? bumigay. Oo. Baka yari yung aking inheritance. baka mayari 'yon. Pag nagsalita na yung mga yan, no? Yan yung smoking gun. No? So hindi lang disbarment 'yon. Criminal Tapos yung case bank 'yon. account niya, di ba? Bubuksan na din, di ba? Oo. Oo, criminal case Baga, 'yon, human trafficking, money laundering, no, etc., etc. Malilink siya. Yung mga kaso ng mga pogo, damay siya. Kung siya ay kasama dun sa mga companies na 'yan, no, madadamay siya ron. At the minimum disbarment dahil nagsinungaling siya, no? Nagsinungaling siya sa lahat ng hearings. Paano na? nga, Sino Yeah. magdedepensa kay no? Digong sa ICC? No? Sino Patay naman tayo dyan. magdedepensa? Tingin ko si Tatay Hari talaga yung target dyan. Yun Yeah, talaga yun. Doon po talaga papunta. target. Siya talaga Siya target. talaga Pero wait lang. Mark, ano yung insider information mo dun sa nangyaring live stream disaster? Ito po, hindi po ito ay laban ng Duterte at Marcos. Ito po ay laban ng puwersa ng kadiliman at kasamaan. Pero Pa siya sa rally sa Liwasang Bonifacio. Nakita mo? alam mo si Malibang Tatay Tatay tao Hari, lang. Malibang matigas sila. yan. Kasamaan. Kasamaan. Diba? Lulusob sa Malacanang ang isang daang tao, isang daang followers ng KOJC, naka-single file. Si Tatay Hari Roque. Ano nangyari doon, ang Hari? tingin ko, Ay, Hari. Maano na, kumbaga talagang laban kung laban, matigas kung matigas. Ibato nyo na lahat sa akin, haharapin ko yan. Pero tingin ko yung quad, nakuha nila yung ano. Kung gusto mong saktan si Tatay Hari, di ba? Saktan mo yung kanyang EA. nakita mo kung paano Naiyak ka. si AR? Naiyak kagabi, di ba? Uy, Mark, Naiyak. parang may pagkahugot ka doon. Kapag Medyo Richard? galit ka. Oo. Grabe, Halos ganun, no? Seryoso? Uy, pasen sa akin. Oo, halos nilaglag na niya. Si Supra? Halos nilaglag na niya. Si Isang Supra. tulak na lang. Oo. Parang Tulak kasi na lang. tinanong siya after niya umalis dun sa Pogo, saan siya tumira. So parang hindi diretso yung sagot niya. Sabi niya nakitira siya dun sa isang kaibigan. O tinanong, sinong kaibigan yon sa Angeles? Ganun, ayaw niya sabihin yung pangalan. Ang tagal. Iko-contempt siya, iano siya. Hanggang napilitan siya nung huli. Gumagano na siya nung huli. Oh. Kasi parang nadama yung kaibigan niya dahil ewan kung kaibigan niya yon o baka pag nalaman ni Harry Roque kung saan siya nakatira, baka magkalit. Pero yun, meron siyang binanggit na pangalan, iimbitahan sa Kongreso. Ito, sinong bibigay na mas mabilis? Si Cassie or si Supra? Baka sabay. Package deal na naman. 3-1 na naman. Ibang klase. Big R, mga bata pa yan eh. They have their whole lives ahead of them. Putin mo lang yan. Gusto niyo bang mapreso? Right, No? right. Might Gusto as niyo well, bang di ba? maging ex-convict? Di ba Masakit ang kinabukasan sa nyo? Oo. sa Mandaluyong Correctional. Oo. Siya Ako mahirap takutin dahil ko na ako eh. Last leg na to eh. Pwede na ako maging suicide bomber eh. No? Pero yung mga bata, pwede pa yan. Si Lord Coronaga talaga. Kung alam ko lang, Ronald, Shogun ang target mo eh. Tapos yayariin mo lahat ng mga to. Okay. Let's transition to next mini episode. Pag-usapan natin. Sir Ronald, you were saying something about Bongo
And then of course, we want to talk about yung investigations about Polong and what's Yes, yung happening with the quad. police. Yung Yes, Penindo. Escalito. Yes, pag-usapan natin yan sa susunod na episode. Maraming salamat. So, samantala, hintayin mo natin sinong bibigay ng mas maaga, si Cassie or si Supri. Salamat po. Thank you very much. All right. Welcome back everyone to your paboritong Tres Super Marios. Thank you again sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. Nung isang araw, dalawa, top 10, Project Pilipinas number 6, number 1 naman yung deep dive sa Best Political Podcast. Thank you also for your support. Top 10 podcasts na tayo sa Pilipinas Deep Dive. Thank you for your support. I'm sure hindi ito dahil kay Ronald Llamas dahil andun naman siya sa lahat ng ibang podcasts. Kasi kung siya yung common. Parang reklamo yun ah. Parang hindi naman siya sa amin lang, so wala, I cannot credit him. I'm sure yung RRM natin, my future talaga. Ito lalo yung gumamit ako ng Shogun Edition. So Ronald Toronaga. Kamusta kayo, Sir Ronald Toronaga? Kamusta naman dyan? Ayun, sa likod oh. Shogun. Attorney Gamboa, kamusta naman kayo, sir? Happy birthday. All good. Okay, Mark, parang underground ka ba ngayon? That's ko. Japanese restaurant. Aba, ayun, no? Parang Yakuza vibes tayo. Parang Shogun din. Naghanap lang ako ng private room dito. Ayun, private. Kapit ako ng wifi. Kaya private medyo maganda connection na. Hindi ako nag-delay ngayong yung episode. Baka magpakita si Kibola dyan, bigla may underground connection from Davao. Sir Ronald, ano bang alam mo dyan? Di ba sinend ko sa inyong dalawa nung weekend interview ko si General Torre, di ba? Na sabi niya, underman daw sila, yung 2,000 troops daw nila, kulang pa kasi ilan libong hektarya ba yan? May sariling airport. Ano ba ito? Mayroon ba siyang underground na Hamas-style tunnel? Ano ba nangyari? Meron pa yung resort sa bundok. Yung kanilang office sa tabi ng airport, ilan yun? 30 hectares yun. Iba pa yung bundok mismo. So, talagang hindi kakayanin, no? Kaya nga humingi na sila ng tulong sa army. May nag-reinforce sa kanila ng mga army ngayon, no? Pero alam mo, kaya ayaw nilang bitawan yan dahil ang tingin nila solid yung kanilang intel report. Mukhang yung kanilang intel report galing mismo sa mga members ng KOJC na nag-leak na nandito sa tunnel, nandito sa bunker, no, etc. Kaya nga may dala silang mga high-tech equipments eh. Yung mga thermal sa gabi, no? instrument, tapos yung mga listening instrument, sa heartbeat. Oo, tsaka meron sila ng mga iba-iba pang mga high-tech na mga hindi nabili sa Lazada. Yung mga seryoso talaga na mga instrument, hindi nabili sa Kwan. Sir Ronald naman, yung mga gadgets natin sa Shopee. Pero Sir Ronald, do you think FBI could be involved here? I mean, the Americans have a stake, right? So, do you think meron silang over the horizon? Kung meron man, hindi yun aaminin. Kung meron man, hindi yun aaminin, no? Ang sasabihin nila, dati na kaming merong ganyan para sa mga earthquake. No? Yung mga listening devices sa Rabol, no? At saka parang nakuha na nila eh. Parang nalaman na nila na tawag dito, merong sorry. Okay ka lang, Ronald? You want to take a break? I'll give it back to Mark. May nahulog. Okay lang, sir. May nahulog. Tapos, ang inaasahan nila anytime, dahil may surrender feelers eh. May mga nagsabi sa akin na may surrender feelers. Ang sabi naman ng iba, ng mga kontak ko sa loob, bakit tatangkilikin yung surrender feelers? Malapit nang mahuli. No? Ibig sabihin, ang tingin nila, parang nag-lockjaw na sila eh. Hindi na nila bibitawan ito. Kaya kahit inisyuhan sila ng TPO, Technical Protection Order, ay hindi sila umalis. At sa ngayon, pinaliwanag ng RTC judge na yung TPO na in-issue niya, hindi pinipigilan yung search. So pinapatanggal lang yung mga harang sa kalsada. Pinapapasok lang yung mga tao na nakatira sa loob. Pero hindi pinapatigil yung search. Siguro napagalitan ng DOJ yon.
Oh, yung yung RTC judge na yon, na baka tinakot na yon, no? I Mag-ayos mean, ka, mag-ayos ka, no? I mean, Kaya nakakaya kay Yung Hmm. latest post ng ABS-CBN eh. May video yung abogado ni Kibuloy ng oh, si KOJC. Torion. May Oh. may banta umano sa buhay ni Kibuloy, kaya importanteng mapagbigyan ni PBBM ang hirit na written declaration na hindi siya basta ibibigay sa poder ng US. Ayon Una, sa abogado. extradition malabo yung yan fear dahil niya. malabo yan, Mark, dahil wala pa namang extradition request. Ikalawa, kailangan niya munang harapin yung mga kaso niya rito. No? Kailangan muna niyang harapin. Kaya walang extradition request galing sa US. At alam ng abogado 'yon. No? Drama lang nila yon, di ba, Ronald? To Oo, portray Tama him drama nila as a yun. victim of kasi Alam US. nila walang sinasabi na parang extradition na mangyayari. Pag na halimbawa parang sumuko isa siya, sa mga terms halimbawa niya para mahuli siya, sumuko. kahit sumuko siya o humuli siya o mahuli siya, hindi siya i-extradite. Mahabang proseso pa yun eh. Yung Hmm. extradition process na yon. At saka uunahin yung mga nakasampa sa korte dito. Uunahin pa yun eh. Iba pa yung arrest order sa kanya sa Senado. Uunahin pa yun eh. Kung hindi magmumukhang gago naman yung Senado, magmumukhang gago naman yung ating korte kung bigla siyang ipapadala sa Amerika. At lalo na wala pa namang extradition request. Inuulit ko. Mm. Kaya yung drama Yeah, but yan. Ronald, ang Baka sinasabi nila, scandal nila. extraordinary rendition ang gagawin sa kanya. Meaning, hindi na ito dadaan sa formalities. Parang ginawa nila sa mga terror suspects, di ba? Kukunin nila Ang, ang, sa Poland, ang, ilalagay kung sa Yes, Egypt, Pakistan. Richard, ang extraordinary rendition, halimbawa, no, pupunta ka, magi-stop over ka sa isang bansa, no? Doon ka kukunin. Yun yung tinatawag na extraordinary rendition. Doon ka sa pag-stop over mo, huhulihin ka, no? Tapos Third dadalhin ka sa country. ibang Oo. dadalhin ka sa ibang bansa, hindi sa Amerika. Sa isang bansa na walang rules sa torture, walang Right. rules sa Or etc. etc. Guantanamo. Or dadaling ka sa Guantanamo. Oo, Di ba? Oo. yun yung tinatawag na extraordinary rendition. Hmm. Hindi ka i-rendition na nandito ka. No, yung Baka rendition meron ay silang on the way, no? On the way, halimbawa, maghahanap ka ng bansa na walang extradition. Pupunta ka sa Portugal. Hindi wala namang straight flight sa Portugal. Halimbawa, titigil ka sa isang bansa na may extradition, doon ka huhulihin. Yun yung tinatawag na extraordinary rendition. Kaya lahat ito parang kwanto eh. Nagke-create lang sila ng fog para gumulo. squid din, Nagke-create sila ng pusit distraction. din lang, squid lang. Baka Oo. naman, Mark, Ang baka naman supra ordinary rendition ang inisip nila yung may different ang treat. nagugulat ako sa buong sitwasyon na to. If pang-anim na araw na, 'di ba? Tagal nila doon. If this happened to any other Pilipino, kung ganito nila arestuhin yung mga ibang Pilipino, baka maraming magalit eh, no? Parang uy, umaabuso kayo. Parang this shows lang na kung gaano kadaming Pinoy ang ayaw din kay Kibuloy. Di ba? Yes. Ito Ronald, parang ito naman talaga 99.9%. Actually pwede sila mag-mobilize ng libo-libo sa Davao eh, pero wala eh. Ang Wala nandito eh. lang talaga ay yung mga tao ni Kibuloy in their hundreds. Hindi libo ah. Huwag mong kalimutan, Davao is the biggest city in the country. Pero hindi naman sila nakaka-mobilize ng ganong kalaki eh. 'Di ba? Wala kang mga VIP Sa na Davao nandun na eh. yan ha. Ayaw din nila kay Kibuloy siguro. Baka mayabang kasi. 'Di ba? Luxurious yung lifestyle, may mga bunker pa, may mga gano pa. Pero yung mga miyembro pinanlilimos, yung mga miyembro pinagbebenta ng OTAP, yung mga Yes. miyembro Pero pinagtatrabaho Mark, sa abroad, nalaman yun dahil sa kinukuhanan ng hearing palaki. si Risa eh. Hindi Siyempre, alam ng tao yan before yung hearing si Risa. But ako, hindi ko alam na ganun yung... yes. So, kudos to Risa's hearings na na-booking talaga itong mga to. Hindi, tsaka basically, Katoliko ang Davao eh. Sabihin mo ba naman na anak ka ng Diyos? 'Di ba? Hindi lang yung kulto, Sacrilegious. religion, 'di ba? Halos isang relihiyon na 'yan eh. Anak ka ng Diyos eh. Usually ang sekta ay bahagi ng isang relihiyon. Itong kanyang grupo ay hindi bahagi ng kahit anong relihiyon. Hindi naman 'yan Kristiyano eh, 'di ba? Ronald, sinasabi mo ba kulto to, Ronald? It's really a cult. It's really a cult, no? Sa classic definition ng cult. Ang sekta kasi ay isang sect ng isang established religion. No? Yun yung sect. Nagba-branch out ka. Ito kasi parallel na eh. Ito, anak ka ng Diyos eh. No? Anak ka,
Anak ka ng Diyos. Iba yun. Ang isang Ikaw, nagtataka Mark. din ako na parang absent sa lahat ng mga pangyayaring ito ay si Mayor Baste. Di ba? Parang naglabas lang siya ng statement pero parang hindi mo siya nakita. Di ba? Delikado Parang kasi, alam mo, delikado pag nagpakita siya. No? Pwede siyang bakit? tanggalan ng NAPOLCOM Oo, ng may legal kanyang implications yun. supervisory power over the police. No? Ah, Kung siya ay sumalang diyan sa isang hinahabol na pugante, no? May hinahabol na fugitive, tapos tutulungan niya, tatanggalan siya ng NAPOLCOM ng power over the local police. pwede pala yun. Kaya pala. Oo. Lalo ngayon, kaaway na sila Torre, Kaya lahat ng... maingat siya kahit sa Hmm. statement. Kahit sa statement, Kahit maingat sa siya. statement. Hmm. Kaya pala. So, Talagang, kaya pala, they're hindi feeling it, ko di alam ba? yun. I mean, Hindi ko bakit wala siya tahimik. Marami Isang ng pero statement Mark, na president. nilabas. but Marami Mark, ng president na ganyan. pero Mark, before I go to Ronald, Mark, are you surprised by Sara and Digong releasing those statements of support for Kibuloy? Or tingin mo, ano lang yung hapyaw-hapyaw lang nila yan just to tick the box? I mean, sobrang risky for them to stand by Kibuloy at this moment na di ba? Parang sinking ship na ito Parang konti lang, isang statement lang nga nilabas nila eh. Buti pa nga si Bato pumunta eh, di ba? So Si you're Bato, saying ano lang yan, hapyaw-hapyaw, oh, so makitang hindi tao lang. alam nila it's a lost cause eh. Hindi siya bebenta sa public. It would only damage their own brands. Meron silang mga sariling laban na kinakaharap. Ito statement namin para hindi naman masabi na iniwanan ka namin sa Eres, sumusuporta pa rin kami sa iyo. O pero bahala ka na sa buhay mo diyan. Parang ganun yung nangyayari. We Yeah. wish you the Pero best. wala, Mga ganon. ang kaibahan kasi, Mark, si Digong ang administrator nung billions Yun na nga yung properties problema ni Kibuloy. Billions siya, hindi yan hundreds of millions, billions. Halimbawa yung 30 hectare nila tabi ng airport, billions yan. That's a prime lot. Tabi ka ng highway, tabi ka ng airport, no? Meron kang hangar, meron kang huge coliseum, 'di ba? Meron kang eskwelahan, meron kang TV radio program, no? Ang Mahal yan. tanong ko lang din, what will happen to the properties kapag naaresto si Kibuloy, kapag kinuha siya sa abroad, or anong mangyayari doon? Meron ba siyang mga anak o si Duterte ba magte-take over? Paano bang Government ba mag-take over potentially? government pa Well, magte-take depende. over? Kung mapapatunayan na ill-gotten yung wealth na yan, kung mapapatunayan na yan ay galing sa criminal enterprise, pwede yang kumpiskahin, no? Pero mahabang proseso pa 'yun eh. No, mahabang proseso pa 'yon. So parang mahabang kasuhan sa korte yan. Yes, yes. Pero yung as administrator, no, meron yang special power of attorney, no? Okay. Ibig sabihin, pwedeng galawin ni Digong 'yan. So No, ibig pwedeng sabihin, galawin. habang mahaba yung kaso, nagkakasuhan sa korte, kung kukumpiskahin ng gobyerno, pwedeng si Digong ang magpatakbo. Yes, kung liquid 'yan, halimbawa cash, no? Pwede niya sigurong ilabas unless frozen. Unless frozen yung account. In-extend Sa hanggang ngayon, hindi naman February siya frozen, yung pag-freeze ng account. Oo, Diba? sa ngayon, hindi Parang naman siya naganda yung frozen court of eh. appeals. Hanggang Feb na. Mark, Yung pag-freeze ng mga bank account. Mark, bakit parati kang concerned sa mga hereditary issues? Yung kay Ang kay lupa Super nun. Paano pa pumunta si Taylor Swift? Magko-concert sa Kingdom. Oo, Diba? biggest indoor Sino stadium. Oo. Oh, biglang napaisip din ako sa pera na yun. Mag-host tayo ng Olympics. O di dyan na, meron na tayong Pero baka World may Cup. connection din tayo dyan sa Davao. Ang chismis nga, isa sa mga bagmen yan eh, si Kibuloy. Yung pa nga ang chismis eh. By you know who. No? Yun yung isang chismis. Sabi mismo ni Duterte, pag si Kibuloy may binili, laging dalawa yan. Pag bumili ng bahay, dalawa. Pag bumili ng kotse, dalawa. Dahil hati kami. Package deal. No? Hati kami. Kaya hindi ako magugulat na hati sila dyan sa mga properties, sa mga bank accounts na yan. Dahil mismo si Digong inamin niya eh. Yung si Kibuloy and si Digong, parehong advanced age eh. So are we seeing a foreseeable future? Biglang si Sara na yung reyna ng kingdoms, kanya na yung buong Glory Mountain. Diba? May ganun sila tayo Andiyan naman si Kitty mas matanda si Sara, diba?
mas ano nila, mas ano Pero nila. So, halimbawa, ang kaso sa Amerika, ang kaso rito ay hindi pa naman umaabot ng money laundering dito. Sa US, money laundering eh. So pwedeng i-freeze yan. I-freeze yung mga accounts, i-freeze yung pagbebenta ng lupa, lahat yan pwedeng ganun din. Kung money laundering yung kaso. Ibig sabihin, pwedeng nanggaling yan sa illicit criminal activity. So pwede yung kumpiskahin. Right, I think we'll keep it on that note kasi napaisip din ako sa pera na yan. Parang na-depress ako at wala yata tayong makuha dyan, Mark. At speaking of that, baka naman sa susunod na topic, meron tayong makuha dyan. Ito naman, Alice goes Cassie. speaking of makukuha, speaking of mana. Exactly. Ang tagapagmana ng Pogo Queen. Ay, sorry. Sorry. Sir Ronald, papunta na tayo sa X-Men conversation. Alright, ito na. Thank you so X-Men much. ba? Expert ako dyan. Yeah, next topic. Okay, ito na guys. Marami tayong napag-usapan ng mga crush ng bayan. Si Mark Gamboa, hindi na naman ang focus sa issue, focus sa talent. Girl next door. From Team Chloe to Team Cassie. May love team pa yung mga Pogo hearings. Ibang klase talaga. Wala talaga pag-asa ng bayan natin. Salamat, Attorney Mark Gamboa, for your very honest take on hereditary issues just in case sa Pogo. Thank you very much also, Shogun Edu Manzanas, Lord Toranaga. Ito, Sir Manzanas, Sir Toranaga, ano yung update ngayon dun sa sinasabi mong kay Bongo ba to at itong issue na ito? Well, si Espinido, isa yan sa mga poster boy nila Digong nung siya ay presidente. Ito yung pinagmamalaki nila na mga idol, no? Mga talagang anti sa tokhang. Yan yung mga kanon, yan yung mga superstar. Ngayon kumanta, no? Kumanta na inorderan daw siya ni Bato at saka ni Bongo na talagang Sa Quadcom ba ubusin. to? Sa Quadcom, Ha? yung Supracom? Quadcom ba ito? Oo, no? At tingin ko yan ay clearly a smoking gun, no? At hindi pa yon, tinawag niya yung Philippine National Police as the biggest crime organization. No, yun ang sinabi niya. Why It is would the he do biggest that? crime organization. Kaya nga kung babalikan mo nung early sa mga mga first few months ni BBM ay pina-courtesy resignation ni DILG Secretary Abalos lahat ng mga police officers. Kaya hindi ka magugulat, di ba? Hindi ka magugulat na dyan sa sinasabi ni Espinido na the biggest crime organization daw ay yung Philippine National Police. Nakita naman natin kung paano yung mismong chief si Albayalde ay nadamay sa drugs, nadamay sa mga ninja cops. Hindi yan hindi yan middle level officer, hindi yan simpleng general. That is the chief PNP. Oh? Kaya maraming nagalit ng mga pulis, pero yung mga tao, ang sinasabi, told you so, parang mga yan, hindi na yan bago sa kanila. No? Marami mga pulis na uhuli for kidnap for ransom. Marami mga pulis na uhuli definitely sa EJK. Kumbaga itong sinabi ni Espinido ay hindi nakakagulat. Dahil sa report halimbawa ni Manny Mogato sa Reuters na nanalo ng Pulitzer, talaga namang mga pulis yung tumitira doon sa mga uh, libo-libong biktima ng Tokhang at saka EJK. Huwag mong kalimutan na Big R, Mark, lumabas na September 2017 sa accomplishment report ng Malacanang, 20,000 na yung patay. Di ba? 16,000 EJK, 4,000 through police operation. That was first year pa lang Unang taon pa lang yan. So, ibig sabihin, mismo gobyerno inaamin sa kanilang accomplishment report itong mga sinasabi ngayon ni Espinido. Ang kaibahan, si Espinido ay isa dun sa mga icons ng Tokhang. Si Espinido ay isa dun sa mga superstar together with Bantag noong panahon ni Digong. Yan yung pinagmamalaki So, nila. bakit sila bumaliktad ngayon dahil wala na yung shadow fear ni Digong? Partly may mga kasong isasampa sa kanila. Na-induce. Naghahanap sila ng way out.
'di ba? Parang si Guban sa customs, 'di ba? So it could be iba't ibang mga kadahilanan. Pero yan ay mga ngayon, mga smoking gun. Actually, yung mga sinasabi naman nila, dati nang sinabi nila Cañas, di ba? Dati na yung sinabi ni Matubato. Pero ito ay isang bimedal police colonel, no, na pinagmamalaki ni Digong. Kaya ang hirap nilang ipagpag yan. Anong sagot ni Bato, Mark? Ito, Hindi ko naman um, pinapatay. Ang sabi grabing ko ay pampatay ng tao, wala naman po in-neutralize sinabing lang. yung tao. Pinapa-neutralize ko lang. Tapang pusit. Eh, Diyos ko po naman, lahat naman tayo, alam natin kung ano ibig sabihin ng neutralize. Di ba? Sabi nga ni Ami Pamintuan kanina sa story Kailangan ko, na, ako matagal ako sa Kwan, sabi ni Ami, matagal ako sa police beat. Lahat ng dumaan sa police beat, no? Alam ko anong ibig sabihin ng neutralize. ano yan, kailangan na i-follicle testin yan si ano, para malaman kung ano ba nangyari dyan. Mark, ano ba online ba may traction itong issue ng Quadcom, itong mga kino-cover ng Quadcom? Kasi we're hearing a lot about yung Shimenot, itong Kasi, mga ganun. Parang feeling ko the Quadcom is not yet. Ito hindi masyado. Pero yung kay Eh, Sara, oo. Yung kila Cassie, kila AR, oo. Kila Harry Roque. Itong kay Espenido ang hindi eh. Pero habang sa mga susunod na araw, habang mas na-explain, habang mas nakikita nung yung gravity nung kanyang ano, siguro nagka-fatigue na din yung tao na tungkol dito sa EJK na, no, pero mas ma-realize ng tao na kung gaano ka lala, kung gaano ka compromise yung ating kapulisan nung panahon ni Digong. Kung gaano naabuso at naging, sabi nga niya, parang criminal organization yung labas. but would this be enough Hindi pa to masyadong mag-grasp then ng tao eh. yun nga eh, pag Parang Sabay-sabay kasi, Mark, yun di nga ba? eh, Sabay-sabay oo. nangyari yan eh. sabay-sabay eh. Si Cassandra Ong, no? Yung Notary Public, no? Si Cable Sabay-sabay. pa. Oo. Yun nga eh, Sabay-sabay eh. right. Eh. Sir Ronald, is Barbers really, I mean, like, what is your read of Barbers' handling of the Quadcom? You think they're really serious to take this to its logical conclusion? Oo, masisira sila kung titigil nila yan eh. Dahil ngayon pa lang nagsumusulpot yung tip of the iceberg eh. Yung body ng iceberg nagsisimula pa lang lumabas eh. 'Di ba? Yung ugnayan ng pogo, ugnayan ng drugs, ugnayan ng EJK, no? Na funded siya ng partly ng kita ng pogo, kita ng ganyan-ganyan. Yung sinasabi ni Las Cañas na yung mga pinapatay na drug lords sa Davao, pinapatay para palitan ng sariling drug lords, 'di ba? Tapos na-elevate ngayon on a national level. No? Kaya maraming maglalaglagan diyan, marami diyang mga tetestigo babaliktad. No? Sasabihin nila, "Oh, pala kami, whistleblower na kami o kaya ay witness na kami." 'Di ba? Ang madidiin diyan yung mga principal. At yan ay magandang dagdag sa ICC case. Yun nga eh, parang ito cumulative na ito, no? Snowball effect ang nakikita natin dito, no? Yes, no? Ikaw, Mark, what do you think is kulang sa communication? Obviously, the Malacanang is keeping away from this para naman andun yung separation of powers and all of that. But, you know, for anyone who's concerned about Duterte's and all the horrible things that happened in the past, I mean, in terms of communications, paano makuha yung puso ng tao? Paano makuha yung attention ng tao? Tsaka yung mga, I mean natin, may pagkakulto din yung support kay Digong to a certain degree, di ba? And not all, but a lot of people supporting him, may pagkakulto-kulto na rin. Is there a way to also create cracks in that narrative or some, you know, chink in the Punta armor? naman sa support kay Sara eh. Then unti-unting bumababa na eh. Kumbaga maraming namumulat dun sa ano eh. Kumbaga ang ingay na nung mga ano eh, kay Kibuloy, tapos nung pagharap ni Sara, tapos itong sa mga pogo, itong sa so talagang kumbaga wala nang kailangan gawin yung Malacanang eh kasi sumasabog na eh. Kumbaga hindi mo na mapigilan eh. Lahat na all firing on all cylinders na yung ano nangyayari ngayon. So of course, nandiyan yung mga diehards, wala ka na magagawa talaga diyan. Ano pa rin 'yan. Pero yung mga nasa gitna, yun ang unti-unting nalalagas dito sa mga Yeah, yung mga Duterte. swing voters. Sa territorial nila.
pababa ng pababa sila Digong, sila Bato, kay Sara. So, will that be enough para tuluyang bumaba itong kala Sara? O yun ang makikita natin. Pero so far sa dami ng nangyayari, posibleng hindi makita ng tao eh. And nandiyan nga katulad diyan sila Senator Risa na na-explain ng maayos. Siguro itong kay Espenido, magandang ma-explain lang din ng maayos. Kasi Ang banat na ni Bato, ito si Espenido, ang nag-udyok nito, si Speaker Martin daw. No, ganun na kadiretsa yung banat ni Bato. Yeah, let's hope with all of this investigation, someone put it, Sebastian put it, break the spell, no? Kasi medyo may hindi lang si Kibuloy ang may pagkakulto na support. All right, I think that sets the tone for the final penultimate episode for our RMM this week, local politics, na mas marahas pa sa ating national politics. Kumbaga, nag-warm up pa lang tayo. Ayan na si Mark. Mark,